Asan yung ano natin dito? Hello, magandang hapon po sa ating lahat. Ito na naman po inyong makulit na labandera all the way from Ormoc City, Leyte para maghatid sa inyo ng mga balitang hindi nyo napapansin kaya pinapansin po natin. Ako po si The Political Labandera at ito po ang aking mini podcast sa Nyolo Random News. At pasensya na po, medyo nahuli tayo ng start ngayon kasi madami po tayong tinitingnan at mga binabantayan na mga balita, developing po at yun nga po, at ang alam po natin ngayon, ang ating presidente ay nasa Cebu City ngayon. At para pauna po at pakiano na Chris ang ating mga pinakaunang nagbabagang mga balita. Nako, ito. Ay, doon po sa nakakita noong complaint, yung papel po, kung meron kayong nakitang kopya, nakita ko po yung sa bilyon na may dalawang page po yun na kopya ng complaint ni nung mambabatas na kinikikilan ng grupo ni Franco Mabanta at yun nga po nabanggit po nga hinahanap ang pangalan ni itong ni CJ Hero kung siya po ba ay kasama doon sa mga pinangalanan ng na magiging respondent doon sa complaint. At opo, binanggit po ang pangalan ng anchor, isa sa mga anchor ng PGMN na si CJ Hero at sinabi po ito ni NBI Director Melvin Matibag na nabanggit nga ang kanyang pangalan. Siya po ay isa sa mga anchor host ng PGMN at siya po ang sinasabi na nandoon po sa doon sa video, yung ginawa nila ng video patungkol sa sinasabi nilang kanilang inistudyohan ni researchan, ginawa ng 90-minute video na part 1 ng kanilang expose sa anomalya sa pagkakasangkot ni dating Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal. Meron daw po at ang voice over at ang nagpresenta ay ito pong si CJ Hero. Sa ngayon po, ito pong si CJ Hero ay hindi na po mahagilap ang kanyang SOCMED account sa Facebook. Wala na po. Hindi po namin mahanap at mukhang tila nag-deactivate siya ng kanyang Facebook account nung panggabi ng May 5. Nung pumutok po yung balita na naaresto nga po sa isang entrapment operation yung kanilang boss. Boss po nila si Franco Mabanta, nito nila CJ Hero. Hindi po namin alam kung dine-activate niya or i-private niya yung kanyang mga accounts. Pero as of now, nakalipas na po ang 24 oras, hindi na po siya, hindi nawawala po yung kanyang account sa Facebook. At ang nagpo-post po doon sa PGMN na official nila na Facebook page, last lang po namin nakita ay yung post ni Franco Mabanta na nag-open letter na hindi daw sila, inosente daw sila at sila po ay sinet up. Yung mga ganong paliwanag, Franco Mabanta, gawin mo na lang sa korte. Okay? So ayon po kaya NBI Director Matibag na yun nga, yun maaaring lumabas sa video na ginamit ng paninikil si Hero kaya ito isasama sa reklamo. Kasi nga siya daw po yung
yung voice over host doon. Yung mukha niya po, yung nakabalandra doon sa 90-minute na video na sinasabi na i-release nila. Yun po ang pinanggamit ng grupo ni Franco Mabanta na pinapanakot. Ginawang panakot po yung kanilang material na mangikil ng pera. So, sandali lang po sandali. Sandali lang. So, yun nga po. Sabi, according po sa last statement na nakabasa natin ng PGMN, yung 90 minutes na video po ay tapos na. Yun po ay produkto daw ng kanilang pagsusuri na tumagal ng 5 buwan at tatapos na po daw sila i-edit at ang schedule nga po nung part 1 ay i-release nung May 5. Kung kailan po na-entrap si Franco Mabanta. Hindi po hanggang ngayon, hindi po nare-release yung sinasabing video. Hinihintay po namin ang video na release na yon kasi ang sagwa po, naapektuhan po ang ibang mga matitino na mga journalist, mga reporter, mga nasa larangan ng broadcast media. Nag-aapektuhan po yung reputasyon ng ibang mga tao na gumugugol ng panahon at gumugugol ng matagal na panahon para makagawa lang ng reputasyon, kredibilidad at integridad sa larangan ng pagbibigay ng malayang pamamahayag. Apektado po kami yung mga nasa sa media, mga journalist, mga broadcast, mga reporter, mga opinions writer, mga kolumnista sa ginawa ni Franco Mabanta. Ngayon, ang titingnan hindi po maganda tingnan na gumawa ka ng isang bagay. Kagaya niyan, gumawa ka ng kwento patungkol sa isang tao na alam mo makakasira sa kanya. Pero instead na ihayag mo yon sa publiko ng kusang loob kasi gusto mo malaman ng publiko kung ano talaga tong tao na to, na wala kang iniisip na na gusto mo lang malaman ng mga tao ang katotohanan, kung yun ang talaga ang katotohanan. Pero ang ginawa po nila Franco Mabanta ay hindi. Hinawakan nila yung kanilang ginawa na produkto at ginawa po nila yon pang blackmail doon sa tao ng ginawa nila ng istorya. Ang biktima po dito, klaruhin natin ang biktima po dito ay yung kanilang kinikikilan na mambabatas. Kung gusto pala ninyo i-expose yung tao, bakit kayo pa nanghingi ng pera sa kanya para pigilan kayo na i-release yung kwento nyo about sa kanya? Ang nangyari ngayon, yung mambabatas na binablackmail nila, yun ang naging ngayon, biktima nila ng kanilang pangingikil. Hindi po nila inasahan na yung kanilang binibiktima na mambabatas ay dudulog diretsyo sa NBI. At yun po ang tamang gawin. Tama po, eksakto po yung ginawa ng mambabatas na idulog yung kanyang problema doon sa NBI. At ang NBI po ay tinulungan
yung mambabatas. At yun na nga po ang nangyari. Ang resulta po, na-entrap po yung grupo ni Franco Mabanta noong May 5. At hanggang ngayon po, hinihintay po namin galing sa PGMN kung sino sa kanila ang magre-release ng video. Wala pa po. Ano pang hinihintay ninyo? I-release nyo yan para makita ng taong bayan kung yun talaga ang gusto nyong mangyari. Kung ano kayo, confident, kung paniwalang-paniwala kayo, yung mga tao nasa PGMN, kung paniwalang-paniwala kayo na yung inyong gagawin, ginawa na video ay talagang ano kayo doon sa mambabatas na ginawa nyo ng kwento na yan. Pero hanggang ngayon wala pa. Ibig sabihin po, ginawa lang po nila yung video na yon para panakot, para manikil ng pera. Baliktad po ang ginagawang klase ng journalism ng grupong itong Peanut Gallery. Baliktad po. Dapat sila bayaran para hindi maghayag ng kanilang reports or kanilang mga content. Babayaran mo sila para tumahimik sila. Dapat bayaran mo yung silence nila kung meron silang materyales na gagamitin nilang paninira sa'yo. Ganun ang klase ng kanilang journalistic code. Saan niyo natutunan yan? Sino nagturo sa inyo na isang tool ng journalism ay blackmailing? Sino ang nagturo sa inyo niyan? Saang eskwelahan ng journalism yung nakuha yan? Na dapat kung meron kayong nalalaman sa isang tao o isang ang kwento, gagamitin nyo na yon na isang parang weapon. Sino nagturo sa inyo ng ganyang klaseng ethics? You withdraw your story and wait for money. Pag binigyan kayo ng pera, nung kinikikilan nyo, hindi nyo na ikikwento. Pero pag hindi kayo binigyan, ilalabas ninyo para masira yung tao. Sino nagturo sa inyo yan? Nung klase? Ewan ko kung kayo po ay nagpo-follow sa Peanut Gallery Media Media Network. Ewan ko, i-questionin po ninyo yung kredibilidad nila. Lahat sila dyan. At ngayon, para bang naiisip natin na kung gano'n ang paraan nila para magka-funding sa kanilang media outfit, kung blackmailing and extortion ang paraan na nagkakaroon sila ng funds para sa kanilang mga talent, pangbayad sa kanilang mga talent, kasi mga sikat po yan nandyan eh. Ang pinakabago po nilang recruit na alam namin ay si Edo Manzano. Artista po yun, mahal po ang talent fee noon. So kung ang ginagawa nga ang pinagkukuhanan nila ng kanilang funding sa kanilang media outfit, gagaya niyan, extortion, blackmail. Bakit ganun? Alam naman namin, meron naman silang matitinong kliyente. Meron nga silang, ilan ba, ang kliyente na nga, umiikot po ngayon sa social media na meron namang kliyente ang PGMN, meron silang hinahawakan ng mga kliyente, mga politiko. Merong dalawa sa Senado. Dalawang senador ang hawak-hawak nila. Kliyente ha, hindi ito yung kagaya ng ginawa nila doon sa mambabatas na kinikikila nila ng 300 million pesos. Kliyente po, dalawa, sinasabi meron silang dalawang kliyente sa Senado. Alam ko kung sino sila, pero hulaan nyo sino. Meron din sila daw sinasabi, di umano na kliyente na membro ng kabinete ng kasalukuyan na administrasyon. Kliyente to sila. At syempre, ang kliyente nagbabayad ng maayos.
So bakit kailangan kayo mangikil doon sa mambabatas na kinikikila ninyo ng 350 million yung pinaunang negosasyon na bumabato 300 million? Bakit nyo ginawa sa kanya yon? Kung pwede naman pala kayo maayos na lumapit sa kanya at sabihan na pwede kayo bang maging kliyente. Hindi eh. You blackmailed the representative, and you never and it seems it never crossed the mind of Franco Mabanta and group that the congressman will go directly and ask for help sa NBI. It means yung mambabatas po, yung congressman, has nothing to lose. Malinis po yung konsensya niya. Wala siyang tinatago at hindi siya natatakot. So pumunta po siya doon sa NBI at nahingi ng tulong, at ang NBI naman po ay mabilis na gumalaw. At yun na nga po. Hanggang ngayon, yung sinasabi nila na i-release na 90-minute video, wala pa po kami nakikita. Ang lumalabas po ngayon, pagtagpi-tagpi sa social media, ay yung mga nasa likod po ng mga pangyayari na video clips na sa pag-aresto ni Franco Mabanta at ng grupo niya. Kasi po yun, nire-release po yung mga kuha ng mga body cam ng mga ahente ng NBI. Patagpi-tagpi po nire-release nila sa media. At yun nga, i-release ko po ang isa sa aking page sa The Political Labandera 4.0 mamaya lang pagkatapos dito. Kasi madami po akong sinusulat ngayon na araw. So yan po, kasali po yan si CJ Hero sa asunto. At siya po ay malamang dadamputin din po ng NBI pag siya po ay naispatan na. Kung ako sa kanya, mag-voluntary na lang siya pumunta doon sa NBI at ipresenta niya yung sarili niya para wala na masyadong problema. Okay? Or, i-release nila yung sinasabi, yung pinagyayabang nila na ginawa nila, na research nila for 5 months about patungkol sa involvement ni dating Speaker Martin Romualdez sa flood control anomaly. At pag yun ay lumabas na isang AI lang, mas lalaki po yung problema ng grupo ng PGMN. So next. Wow! Sana all. Hindi po to totoo. Mga kababayan, hindi po to totoo. Huwag po tayong alam po natin, mainit po. Yes, mainit po ang panahon kasi summer. Pero wala po sa DSWD na sinasabi na mamamahagi po sila ng air conditioning units sa mga membro ng 4Ps. Wow! Kung sino pa nagpakalat niyan, it's a prank. It's a prank po, hindi po yan totoo. Diyos por santo. Nahihirapan na nga yung mga 4Ps, di ba? Tapos bibigyan pa ng aircon. Saan kukunin po yung pambayad ng mga 4Ps? Huwag naman, kawawa naman sila. I know, pag kayo po ay 4Ps beneficiary, nandun na po kayo sa indigency. Indigent. Ibig sabihin, poorest of the poor. So, kung bibigyan man sila ng air condition, saan po nila isasaksak na halos wala po sila sa bahay nila na nahihirapan na nga sila magbayad ng kuryente tapos bibigyan mo pa ng aircon. Wag po. Ito po, ulitin ko po, ito po ay hindi po totoong balita. Itinanggi na po ng DSWD yung umiikot na balita na magbibigay daw sila ng air conditioning units ngayong mainit ang panahon sa mga 4Ps beneficiaries. Hindi po. Sorry po.
Yun lang po ang totoo, hindi po totoo yan. So next, susunod natin na balita. Good job sa Cebu PNP. Ngayon po, pinapairal po sa Cebu Province, sa Cebu City, ang total gun ban. Kasi po meron po doon sinasagawa ngayon na ASEAN Summit. Starting po May 10. Yung ASEAN Summit po, starting May 10, meron pong ASEAN Summit sa Cebu. So, alerto po yung mga tao doon. Tayo po yung host, ang Pilipinas po yung host. So ngayong pong araw, nandoon po si PBBM sa Cebu City. Ini-inspection na po niya yung mga lugar na dadaluhan ng mga ating mga bisita galing sa ibang mga bansa. Meron po, dumating na po si PBBM sa Cebu City at ini-inspection niya nga po yung building, yung lugar, yung kung saan sila magmi-meeting, nandoon po. Ibabahagi ko na lang yung mga pictures mamaya doon sa page ko. Si PBBM po ay personal na po nag-i-inspection sa lugar. Ayaw po niya, gusto po niya pulido lahat. At nga po, nagpinapairal ngayon sa Cebu Province ang total gun ban. At meron na nga sumuway, meron po mga pasaway pa rin. Anim po ang naaresto na matapos lumabag sa gun ban sa Cebu. Huwag na po kayo mapasaway dyan, my God. Kung ayaw po ninyo masakit ang ulo ninyo, ay wag na lang, sumunod na lang po kayo sa batas. Ano naman man lang po ito, simple naman lang po ito na batas na sumunod kayo sa gun ban. Ang meron lang po mga permiso magdala ng ganyan na armas ay yung po mga ating mga PNP, yung mga security lang. Pero yung iba, kung kayo po ay tagbahay lang or in private po kayo na individual, wag po kayong sumunod na lang po kayo sa gun ban. Wag kayo magpasikat. Wag magpasikat. Sumunod kayo para less headache. So yun nga po, si PBBM po ngayon ay nasa Cebu City, ini-inspeksyon niya po yung mga lugar na dadaluhan ng ating mga bisita galing po sa iba't ibang mga countries dito sa ASEAN region. Next. Bago po ako umakyat dito, nakita ko po yung video niya about dinideny niya yung hindi daw siya naghagis ng laptop. Kasi nga po mga kaibigan, umikot po. Bago pa yan siya lumipad ng dahig nung A4 or A3, May 3, bago po yan siya lumipad doon sa the Netherlands. May umiikot po na balita na ito po siya ay nagtantrums at ng hagis ng laptop. At di umano natamaan ang isa sa kanyang mga abogado na nagtatanggol sa kanya. Ang narinig namin, ang umiikot-ikot, di umano ang natamaan ng laptop ay ang kanyang defense lawyer na si Attorney Michael Powa. At kanina nga, siya po ay na-interview. Sinabi niya na hindi ewan ko ba, kung makikita po ninyo, bukas ko po yung video na yon. Tinanong siya kung about sa iyang issue na yan, na nagtapon daw siya ng laptop. Ang sagot, kung ikaw po ay normal na tao at alam mo na hindi mo ginawa ang diretsahan na nasagot lang sa isang tanong na yon, ay hindi. No. Diretsong no. I didn't do it. It's not true or no. Alam mo ba niya ang sagot niya?
Ang sagot ni Sara Duterte, hindi daw siya marunong gumamit ng laptop. Never daw siya nagtapon sa mga kanyang mga colleague or sa kanyang mga trabahante or sa kanyang mga staff ng laptop. Instead, na diretsahan na no, lumigoy-ligoy pa ang sagot ng Vice Presidente ng Pilipinas. Hindi daw siya ganon. Hindi daw siya laptop, hindi daw siya marunong mag-laptop, hindi siya marunong gumamit ng laptop. Ginagamit lang daw niya yung laptop para sa Zoom niya ng mga meetings kasi maganda daw yung camera pag laptop. At isa pong sinabi niya doon, bakit daw niya itatapon yung kanyang laptop na mahal yung laptop. Yung personal niya na laptop, mahal daw yun. Day, bilyonarya ka, Day. Maka-afford ka, Sara. You are a multi-millionaire and a billionaire. You can afford. Mahalon. Well, and after po nun, after nga yun, yung lumabas na po yung video na yan, interview, lumabas din po, lumabas po ng pahayag ang kanyang defense attorney na si Michael Powa na hindi daw totoo. Hindi daw totoo siya natapunan ng laptop. Well, baka wala na yung pasa. Nawala na po yung bruise, kaya siguro lumabas na. It takes only 4 to 5 days na mawala yung pasa. Anyway, so yun nga po, sabi niya hindi daw siya nanghahagis ng laptop. Pero mga kaibigan, remember, nanununtok yan. Si Sara Duterte ay nanununtok ng sheriff. Ganun. Laptop, hindi siya nanghahagis, pero nanununtok po siya ng sheriff. At yun po ay recorded. Nanununtok si Sara Duterte ng sheriff. So, hindi po malayo sa realidad na may nagawa siyang itapon sa kung sino man. Kung hindi laptop, merong iba bang bagay na pwede niyang matapon kasi meron nga pong pattern of violent behavior ang Vice Presidente ng Pilipinas. Meron siya noon. Hindi niya natatago pati yung facial expressions niya. Yung mata niya, makikita niyo sa kanyang mata, nanlilisik yan. At sometimes po, napapansin namin, kung kayo po ay sumusubaybay, kagaya namin kay Sara Duterte, it's as if makikita mo po na iba-iba yung kanyang personalidad pag siya po ay nagsasalita. Example, the day before, galit siya. A few days after, wala na, parang sasabihin niya dinideny niya na. Para bang madami pong ang nakikita ko sa kanya every time siya nagsasalita ng impromptu yung walang script, yung wala siyang hinahawakan ng script, kung siya lang on her own devices siya nagbibigay ng kanyang mga pahayag. Parang nag-aagaw po ang maraming personalidad sa kanyang isipan. Yung parang split personality, parang may ganun talaga siya. At hindi nag-uusap-usap yung kanyang mga personalidad sa kanyang isipan. Hindi po. Kaya sometimes meron siyang sinasabi one time, the following time na tatanungin siya about that matter, hindi niya na ma-remember. Kasi unaware yung kanyang personality sa sinabi ng previous personality. Nakikita niyo ba, naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Marami pa, sa tingin ko, akin lang personal na pag-oobserba kay Sara Duterte, marami pong personality sa kanyang katauhan. At hindi natin alam kung sino yung lalabas pag siya po ay nape-pressure. Kagaya na lang po nung nagtangka, nung nag-grave threat po siya sa presidente ng Pilipinas.
Ibang Sara po yun. Hindi po yun yung usual Sara. Ibang personalidad yun. And nangyari nga po yun, di ba, November 23 na madaling araw. Pagdating po ng mga December, first week of December, siya po ay nag-deny. Wala daw siyang sinabi na ganun. So, iba na naman yung personality na kaharap ng mga reporters noong December. Iba yung nakita natin noong November 23 ng madaling araw. Iba yung personality na humarap doon sa mga reporter no first week of December na dinideny niya na may sinabi siyang nangontrata siya ng assassin. So, yun. Basura na chismis. Hindi daw siya naghahagis ng laptop pero nanununtok ng sheriff. No lang yung sagot pero ang dami mo niyang sinabi. Alam niyo mga kaibigan, kung gusto niyong damitan, kung gusto niyo magsinungaling, the way na malalaman nyo na nagsisinungaling ang isang tao is the way na dinadabihan pa po niya ng detalye na hindi na sumasagot doon sa katanungan. Malalaman po ninyo yan yung taong sinungaling kung dinadamitan niya, nilalagyan pa niya ng maraming detalye na hindi na wala nang kabuluhan doon sa tanong, sa sagot na dapat niya sagutin agad-agad. Ganun. Ganun ang sinungaling na tao, dinadamitan niya ng ibang mga detalye yung kanyang sagot. Hello, good morning, Marilu Gavello from Tarlac. Sabi ni Teresita Obelidon, sobra siya nakakatakot pag galit. Yes. You will see it in her eyes. And sa kanilang magkakapatid po, mga kaibigan, sa magkakapatid na Duterte, sa unang asawa ni Rodrigo Duterte, siya, si Polong, at saka si Baste. Ito po si Sara yung nakakatakot. Siya po yung unpredictable. Kung yung dalawa medyo spaced out, kagaya po ni Baste Duterte, hanggang hamon lang siya, di ba? Yung kanilang pinaka-youngest, si Baste Duterte, na mayor ngayon ng Davao City, mahilig lang po maghamon. Maghahamon, magcha-challenge. Pero pag siya po ay pinapalagan, ano nangyayari? Saan pumupunta si Baste? Umaalis. Hindi po siya yung tipo na kung naghahamon, haharap. Si Baste hindi, naghahamon siya pero batski, musibat. Si Pulong naman po, nakita mo natin yung video na binubugbog po niya ang isang bugaw patungkol sa bayaran sa mga escort girls na inarkila niya doon sa bugaw. So doon, ganun. Si Sara, yung tipong magrereklamo kung bakit ka pa buhay. That is according to her own father. Di ba sabi, bakit pa siya buhay? Yan yung sa papa niya. At kung nare-remember po ninyo yung kay Las Cañas, mga ni Las Cañas, testimony Las Cañas, ito po si Sara ay mahilig sa yung mindful sa logistics. Pag merong ipapatumba may ipapatumba yung yung kanyang father, dapat daw masinop. Dapat updated, dapat malinis. Yun yung gusto ni Sara. So yeah, hindi daw siya nagtapon ng laptop, pero nanununtok siya ng sheriff, ng babaeng tao. Next.
Ito, nagpunta po tayo sa Navotas. Meron pa rin po silang problema doon sa landfill. Hindi pa yata talaga sila natapos doon. Desidido po ang pamahalaan sa paghahain ng kaso laban sa operator ng Navotas Sanitary Landfill. Ito po yung yung landfill na umuusok, yung usok napupunta na po sa Kalakhang, Maynila. Nung ako po ay nasa Manila last month, as in nasusunog na po pala yun doon. So, halos isang buwan na, yun na nga, isang buwan na po nasusunog yung landfill. Sa pulong po ng Metro Manila Council, MMC, sinabi ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco na nirerepaso ng Office of the Solicitor General ang reklamong inihanda ng DENR kasunod sa mga alegasyon ng kapabayaan ng operator ng landfill na matagal na nakasara. Yes, matagal na po nakasara yung landfill na yan, pero bakit ngayon may nasusunog at isang buwan na po sila na papatuloy na sunog. At naapektuhan na po ang Kalakhang, Maynila kasi yung usok, yung smell, napupunta na po sa mga lugar. Pollution po yan. So yan, ginagawa na ng paraan. Pero bilis-bilisan naman nila. Bilis-bilisan naman nila kasi isang buwan na yan eh. Nandun pa ako sa Manila nung nagsimula yan. Nasulat ko na, dalawang articles ko na nasulat yan, pero hanggang ngayon pala, nasusunog pa. So, yun. Tutukan po ninyo yan kasi nakasalalay po dyan yung kalusugan ng mga taong bayan, mga Pilipino na sa mga lugar, lalo na sa Metro Manila. At ito, punto po tayo. Yung palaaway na kongresista na taga Batangas sa 1st District na si Leandro Leviste na nanghakot po nung May, kailan ba yun? Nung first session day po sa plenary, nanghakot po ang 1st District Representative ng Batangas City ng mga kaaway ng kapwa niya mga mambabatas. Ang galing. In one day, ilang oras lang po, ilang mga mambabatas ang medyo tumaas ang kilay at tumaas ang boses dahil sa pag-iepal nitong anak ni Loren Legarda doon sa plenary. So, yun na nga. Kahapon, sabi po ni, galing po ito kay Representative Leila de Lima. I understand but we want it from the mouth of Representative Leviste about that withdrawal. Sa pandinig ng plenaryos ng Kamara ngayong Miyerkules yesterday, May 6, binigyan din ni ML Party List Representative Leila de Lima na mahalagang malinawan ang mga pagpahayag sa privilege speech ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Yung particular na sinasabi ni Leviste na bahagi kaugnay sa alegasyon ng vote buying. Inakusahan po ni Leandro Leviste ang kapwa niyang mga kongresista na bumibili ng boto. Tapos nung umalma po ang siyempre may umalma na mga kongresista, sinabi po ni Leandro Leviste na hindi naman daw siya nag-generalize. Pero yung kanyang speech po, generalized po. Napakinggan po natin yung kanyang privilege speech na hindi privilege speech, ginamit lang po niya yung pribilehiyo na magsalita na siraan yung si Recto, si E.S. Recto at kapwa po niya din mambabatas na si Guardiola. At ayon sa kanya, wala na ipakitang ebidensya sa naturang pahayag at hinihiling na alisin ang talaan sa Kamara. Yun na nga po ang problema kay Leandro Leviste. Yung nag-aakusa siya, harap-harapan, pero pag siya po ay sinukol, asan yung ebidensya mo? Wala po siyang mapakita. Parang gusto lang nung bata, ni Pro Melkin,
na kung anong sasabihin niya ay dapat maniwala na lang kayo sa kanya dahil feeling niya siya pa yung mas marunong sa inyo. Entitled siya. Entitled po ang pagkatao ni Leandro Leviste. Meron po siyang, sa tingin ko, grabe po yung kanyang narcissism. Ang bata-bata pa, meron ng narcissistic tendencies. Grabe, obvious na. So samantala, sinabi ni Leviste na naniniwala siyang may ilang party list groups na hindi sangkot sa vote buying, ngunit may ilang umano na gumagawa nito. Ano yun, panakipbutas mo na lang yan? Kasi nagalit sa iyo isang party list? Yun ang problema. Sino bang PR handler nito ni Leviste? Ano ba yan? Bilyonaryo si Leviste pero wala siyang wala bang gustong humawak na PR firm diyan para maayos-ayos yung imahe ng ni Leviste? Hindi ba yan siya tinutulungan ng kanyang ina? Sa bagay, kung tayo po ay makikinig sa sinasabi ni Executive Secretary Ralph Recto, si Leandro Leviste daw ay hindi maganda ang turing sa kanyang sariling ina. Pinapahiya po niya ang sarili niyang ina according to ES Recto. Ganun ang ugali niyan. Saan nagkamali si Loren Legarda sa'yo, Leandro, pagpapalaki? Mga kababayan, ngayong darating na linggo ay Mother's Day dito sa atin, sa ating bansa. At pinapahalagahan po natin ang ating mga ina, di po ba? Kasi kung wala tayong nanay, wala tayong sa mundo. Sino nga anak sa atin? Yung mga tatay natin? No. Yung mga nanay natin. Importante yung mga nanay kasi dyan niluluwal tayo ng mga nanay. Hindi tayo niluluwal ng ating mga tatay, di ba? So itong si Leandro Leviste, yung tipong nagkalat. The term is nagkalat siya doon sa plenary. At ang ending po mga kaibigan ay yung kanya pong privilege speech na effortan niya. No, kasi nung Lunes, nung pang-Lunes po yan siya nagpaparinig. Excited po masyado si Leandro Leviste sa kanyang privilege speech. Nung Monday afternoon, hindi siya nakasingit. So, umasa siya na the following day, nung May 5. At yun na po nangyari. Nakapagsalita siya. Ang problema mga kaibigan, yung kanyang in-effortan, yung pinaka-excited na privilege speech, ay pinagbutuhan po ng kapwa niyang mga taga-kamara na alisin. Burahin sa record ng kamera yung kanyang buong privilege speech as if wala siyang binigay na privilege speech. Nasayang yung kanyang laway, so to speak. Na walang bisa yung laway niya. Wala siyang privilege speech. Hindi na po yun ma-entra sa record ng House. Yun lang po ay makikita natin kung download nyo yung speech niya, makikita na lang po natin yung kabuuan ng kanyang speech sa mga nag-download sa social media. Other than that, sa House po, wala po. Erase na po yung kanyang privilege speech doon. So, good luck na lang sa next privilege speech mo, Leandro Leviste, kasi yung ganyan na nangyari sa'yo, na ginamit mo yung privilege speech mo para manira na kapwa mo Batanggenyo pa man din. Parang malabo ka na bigyan ka pa ng pribilehiyo na magsalita muli sa podium para sa isa na namang privilege speech. Inabuso mo yung iyong pribilehiyo. Isa sa mga mangyayari dyan na consequence ay hindi ka na bibigyan pa ng pagkakataon muli. Maghihintay ka pa ng mahabang panahon na makapagbigay ng privilege speech mo doon sa plenaryo. So yan po ang kabuuan ng ating mga balitang
Hindi ninyo pinapansin, kaya pinapansin namin. Ako po muli, si The Political Labandera 4.0. Dito po ang aking munting podcast. Dito po sumisingit-singit-singit. Dito po sa Nyolo Random News. At sana po kung nagustuhan po ninyo ang inyong narinig, ang inyong nakikita, ang inyong napapanood dito, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-share, mag-subscribe dito sa Nyolo Random News. At saka samahan niyo natin po si Tita Admin Rich, si Banat Boy Mandirigma. Subscribe naman po kayo para at least medyo pumalo na po ako sa 300 na subscribers dito sa YouTube. At amin po bagong kasamahan na si Mr. Sponsor. At kung kayo po ay lumalagi sa mga thunders dyan na hindi talaga makaalis sa Facebook. para daw sa mga may edad kasi yung Facebook. May edad na tayo. Kung kayo po ay mahilig magbasa at hindi nagrereklamo na mahahaba po ang inyong babasahin, inaanyayahan ko po kayo sa TPL4, The Political Labandera 4.0 doon sa Facebook. Pumunta po kayo doon. Iwas dementia at iwas Alzheimer's po kung magbabasa po kayo ng mahahabang mga babasahin. Exercise po yan sa utak. Kung kayo naman po ay nasa TikTok at gusto lang po ninyo marinig mga explainer videos, nandoon po. Explainer audio video nandoon sa TikTok, hanapin po lang ninyo ang TPL3, yan din lang po naglalaba na profile picture. Kaya nga labandera, kaya naglalaba. So hanggang dito na lang po muli, I will see you all next tomorrow. Kung meron na naman po tayong mga chika na dapat nating pansinin. Good afternoon and goodbye! See you!